This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. We are Filipinos, one nation, one republic, indivisible. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Ang daya mo'y babantayan, Pilipinas kong I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon, kasinawan ako ng Diyos. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. We will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. So puntahan natin yung first part ng ating pag-uusapan ngayon, mga kaibigan. So again, ay magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, and welcome po sa aking channel. And pag-usapan po natin itong unang topic na ating inihanda ngayon, mga kaibigan. Ito, digong binabawalan Mindanao, hindi pwedeng ihiwalay, no, mga kaibigan. Yun. So itong issue tungkol po sa
panawagan no na ihihiwalay ang Mindanao, mga kaibigan, ito ay nagsimula noong pagkatapos or pagkatapos po ng prayer rally na naganap doon sa Davao, no mga kaibigan. After kasi nung prayer rally ay nagkaroon sila ng press con at doon ay sinabi nga nitong si Tatay Digong nila, no mga kaibigan, na ihihiwalay daw ang Mindanao sa Pilipinas. And inatasan niya yung dating speaker ng Congress na si anong pangalan ng mga kaibigan? Nakakalimutan ko na. Basta mga nakakalimutan ko no. Hindi totoo, nakakalimutan ko mga kaibigan, paki-type nyo nga diyan. Si Pantaleon, basta yun na yun no, mga kaibigan, inatasan niya para siya ang mamuno doon sa mga siwa doon sa pagkakalat ng mga pirma no mga kaibigan. Parang People's Initiative style ang gusto nilang mangyari. Pero nakakatawag ng pansin doon mga kaibigan, ayaw nila sa PI, di ba? Ayaw nila sa PI pero ang style ng gusto nila para mahiwalay yung Mindanao ay style PI din, no? Mangangalap sila ng pirma. Okay? So, regarding this issue mga kaibigan, meron pong nalathala sa isang pahayagan, no? Etong sa Inquirer nga ba ito? Yep, I think so, no? Hindi ko na isama yung pangalan. Philippine Star mga kaibigan. Okay? So ito. Puntahan natin yung Philippine Star na yan. Okay. Wait lang. So Duterte urged to stop cessation talks, mga kaibigan, kasi sa kanya nagsimula yan, di ba? At talaga namang gusto nila ay talagang magtuloy-tuloy ito. Ginagawa nila lahat ng makakaya nila, no, mga kaibigan. Rosa de los Reyes, shout out po. Kahit sa ang Kalye Sorbe ngayon na lalong lumalakas si Digong. Saka natin i-content tungkol sa Kalye Sorbe na yan, no, mga kaibigan. Okay. And ano ba yung nilalaman nitong balita na ito sa Philippine Star, mga kaibigan? Ito lang naman, pag-usapan natin. Okay, pag-usapan natin yan. Okay. Remove. Ito na naman tayo sa pag-share ng screen. Talaga naman po. So, ayon dito mga kaibigan, Manila, Philippines, no? A lawmaker from Mindanao yesterday called for a stop to talk about separating the region from the rest of Philippines, no? Ito po ay galing po sa isang lawmaker po na taga Mindanao, okay? Saying that even President Marcos has already made clear his position on the matter. Ito naman yung na-content natin nung nakaraan, no, mga kaibigan, nung magsagawa po ng speech si PBBM, at doon ay sinabi niya na hindi nga po niya papayagan na kahit na 1 pulgada ay mawala sa Pilipinas. Okay? In a statement, Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez has urged former President Rodrigo Duterte and former House Speaker Pantaleon Alvarez to stop any talk about Mindanao secession. No, so nakikiusap siya na ihinto na, mga kaibigan, yung anumang pag-uusap tungkol sa Mindanao secession. Rodriguez underscored that the president had already declared that he would not allow any group to split the country. No, yan yung paninindigan po ni PBBM, di ba mga kaibigan? Alam natin lahat yan. No, at yan naman ay napasama doon sa ating content noong nakaraan. Okay? The former president, sabi rito mga kaibigan, the former president, former speaker, and their followers should stop any talk and any actual plan, if there is any, to secede Mindanao. President Marcos has categorically stated that he would not permit our national territory to be reduced even by 1 square inch and would not allow even an iota of suggestion of its breaking apart, he said. According to Rodriguez, Marcos is serious in his position, and those pushing for Mindanao independence should take his statement
meant seriously. Ayon po yan doon sa isang congressman na nagngangalang Rodriguez, mga kaibigan, di ba? Dapat seryosohin nila. No, dapat seryosohin nila yung mga sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Otherwise, di ba? Otherwise, abangan natin ang susunod na kabanata, di ba, mga kaibigan? Malamang sa malamang ay hindi nila magugustuhan, di ba? Next, dito sa third page, mga kaibigan, Mindanao is part of the national territory. And according to Manila Representative Joel Chua, separating Mindanao cannot be done without revising the 1987 Constitution. So yun, mga kaibigan, di ba? Kung gustong i-separate ang Mindanao, kinakailangan ay i-revise din yung 1987 Constitution. Pero gaya nga ng alam natin, di ba? Ayaw nilang pakialaman, lalong-lalo na sa Senado, ayaw nilang pakialaman yung 1987 Constitution, di ba? Tanging nasa Kongreso lamang yung mga talagang merong they are eagerly to revise some part of the 1987 Constitution. Pero sabi nga ni Joel Chua, yung Manila representative, mga kaibigan, ay hindi po pwedeng ihiwalay ang Mindanao kung hindi po gagalawin yung 1987 Constitution. At ang sabi pa rito, secession per se is therefore unconstitutional. Mindanao is part of our national territory and therefore must be protected. So mga kaibigan, dito malinaw na malinaw, no? Na yung pagsusulong nila ng ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ito po ay unconstitutional, no? Labag po ito sa saligang batas. Kaya mga kaibigan, 'di ba sa 25, magkakaroon na naman daw ng peaceful, gaya nga na napag-usapan natin kanina, magkakaroon na naman daw ng peaceful na prayer rally sa Cebu. Malamang sa malamang, no, mga kaibigan, ay isa na naman ito. 'Di ba? Isa na naman ito sa ipagsisigawan na naman ng kanilang guest speaker na walang iba kundi ang dating pangulo nila, no, na walang iba kundi si Tatay Digong nila, no, mga kaibigan. So ngayon at least alam natin, meron na tayong idea na kung ano man yung ipinagsisigawan ni Digong nila, mga kaibigan, ay isa pong unconstitutional, 'di ba? At tandaan niyo, naman ang gustong sumira sa Constitution, mga kaibigan, ay hindi lamang po yung Constitution ng kanilang tinitibag, ang kanilang gustong tibagin, kundi yung bansa mismo. Dahil ang Constitution, mga kaibigan, yan po yung pinakasaligan, yan po yung pinakapundasyon ng isang bansa. Kaya sino man ang lalabag sa Constitution, mga kaibigan, hindi lamang yung Constitution ng kanilang nilalabag, kundi gusto nilang sirain ang buong bansa. Na ito ang nakikita natin at nasasalamin natin sa mga ginagawa po na DD shit, no, mga kaibigan. So yan po yung ating mga gusto lamang linawin, no, dito po sa ating sa ating content na may kinalaman po dito sa panawagan ni Digong at saka ni Alvarez, na mga kaibigan, na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ngayon, kung meron po kayong kung meron po kayong masasabi tungkol po dito o mga kadagdagang opinion at mensahe tungkol po dito sa ating content na ito, mga kaibigan, ay paki-comment lamang po ninyo dahil sa ating comment section sa baba, no, mga kaibigan. And don't forget to like and share po itong ating video, mga kaibigan. Ano po? And